Good evening, Sensei Traders. Guys, explain ko lang sa inyo paano mag-load ng indicator natin sa Sensei Candlestick Alert dito sa MT4. Actually, MT4 file to siya. So, kung gumagamit kayo ng MT5, gayahin nyo lang itong ginagawa ko. I-load mo tong MT4 natin. So, i-copy mo yung dalawa. Let's say, control, then copy. Yan, kita nyo yan, copy. Copy mo yan. Then next is i-load mo sa file, punta ka sa file, open data folder, click mo yan. After mo maklik yan, punta ka sa MQL4, hanapin mo yung indicators. Yan, i-paste mo. So since nalalagay ko na, so eto na yun, kumbaga, andito lang yan, yung dalawa na yun. Saan ba yan? So, ito. Ayan, candlestick alert, candlestick timer. Next move, ang gagawin natin, kopyahin naman natin yung templates na ginawa kong templates para hindi na kayo mahirapan. Ayan, mayroon akong ginawang templates, Sensei candlestick alert templates. Copy nyo yan. Copy. After nyo makopy yan, guys, same process. Punta kayo dito sa open data folder. After that, punta kayo sa templates. Yan. Pindutin nyo lang yung templates. Then, ilo-load nyo at hanapin nyo. Ayan, na-load ko na. Sensei candlestick alert. Control V nyo lang. Load nyo sa desktop nyo. Then, ito. After nyo ma-load, punta kayo dito. Pindutin nyo itong area na to. Templates. And hanapin nyo Sensei candlestick alert. Pindutin nyo yan. Then, that's it. Na-load na siya. Let's say BTC yan. Ayun na yun. Ito na yun. Na-load na natin. Then, may kulang pa yan. Punta kayo dito sa gilid. Hanapin nyo yung candlestick timer. Then, pindutin nyo. I-drag nyo lang. Then, load. Para makita nyo yung candlestick timer. Ayan, may timer na. Then, example. Pupunta tayo sa M5. This one, late na tayo mag-trade. Ito, bullish. Yan. May bullish engulfing naman tayo. Yan, bullish engulfing, bullish cross. So, confirmation natin bago tayo mag-trade. So, again, bumalik na siya sa bullish cross area. Then, supposed to be nakapag-trade tayo. But, late na to. Actually, late na to. Bibigay ko lang as an example. So, ito MT4. And this one, MT5. So, kunwari, giload mo siya sa MT4. Ang next mong gagawin is mag-trade ka sa MT5. So, bantayin mo yung MT4 mo. Then, next move mo is mag-trade ka sa MT5. Let's say, nag-trade ako. Yan. So, bakit malaki ang negative natin? Kasi 1 lot ginamit ko. Naka 1 lot tayo. And late na yan. Supposed to be TP area to pang scalping lang. Quick scalping using 5 minutes time frame. So, yan yung 5 minutes. But, in 15 minutes, nakikita nyo, bull cross. So, supposed to be nakapag-entry tayo dito pa lang. So, late na tayo ng ilang pips. Pero target natin here. Ito yung pinaka-target natin dito. Or before that, kahit akyat lang muna siya konti. So, yan yun. So, negative pa tayo. Wait na lang natin. Mag-positive. Stop loss natin below the support area. So, lagay na tayo dito. Stop loss din. Let's say 39. Yan, for 104,033. Example lang yan, guys. Actually, late na yan na trade. So, example yan. Example ko lang yan sa isa sa mga account na ginagamit natin. Then, ayan yung trade. Ayan yung pinapakita ko sa inyo at sinesend ko sa inyo na video na quick scalping, scalping method na ginawa natin. Meron tayong, since mahirapan kayong maghanap ng bullish hammer, ayan, mga bull cross, bullish engulfing, or bearish engulfing, dark cloud. So, meron na tayo. Nagawa na natin yan. So, kailangan nyo lang gawin, i-load, and that's it. So, antay kayo using stop loss, take profit, and proper risk management. So, of course, samahan natin ng ganyan, then good to go. So, itong gagamitin nyo as one of the confirmation pag ginagamit nyo yung signal ko para maging comfortable kayo kung saan kayo na area na confirmation lang, additional confirmation para mas comfortable kayo daw kayo mag-trade. That's it. Then, wait lang natin na mag-positive ito or mag-negative. Tingnan natin, ha? Let's go. Ayun guys, in 5 minutes, meron siyang bearish hammer. So, kukontrahin ko tong buy position ko. So, mag-trade ako ng sell position. Kasi since late na yung trade ko kanina, so gagawa ako ng sell position, kakancel ko na yung buy position ko. So, ayun, lipat ako sa sell position, then, tingnan natin. Cancel ko na yung buy position, sell position ako until here, quick trade lang, hanggang dito lang,
bawiin ko lang yung loss. Kita ko naman nagkaroon ng rejection. Tapos may bearish engulfing. So, mas pabor sa akin mag-sell. So, tinanggal ko yung buy position ko at transfer ako sa sell position. At tingnan natin anong mangyari. Ayun again, while waiting, kita nyo, running profit na siya. Na-close ko yung position kanina ng negative kasi nakita ko meron siyang bearish engulfing sa lower time frame. Nag-close ako ng negative 174. So, ngayon, nabawi na yung trade natin. 180 na siya. So, going 200 ko lang to rin close ko to. Ayan, close na. And that's it. So, tingnan natin kung magkano yung na-close natin. Na-close natin 132 at saka 106. So, nabawi natin yung negative 174 sa BTC. Example lang natin. Example trade lang natin yan. So, this is a live account. But this is... So, yun lang. Oops, nawawala yung connection niya. So, yun lang guys. Total 6,500 for 569 or 60. Itong strategy na to, ito yung ginamit natin dito. Iba din yung sa signal para sa mga baguhan kasi or kahit sa mga trader na experienced trader, additional confirmation kasi ito para mas comfortable kayo mag-trade. Let's say, nagbibigay ako ng analysis sa inyo, yung technical analysis, before ako nagbibigay ng signal. So, this one is additional confirmation. Kung mayroon kayong time, using your laptop or desktop, so mas maganda. Kung cellphone lang, hindi to siya pwede. So, sa mga naka-cellphone lang, pwede kayo sa signals. So, makakagawa kayo. Magagawa nyo yun kahit hindi ako nagbibigay ng signal kasi meron akong binigay sa inyo na indicator na pwede nyo magamit pang scalping. Again, scalping, quick scalping. So, kung mga target natin 10 to 50 pips lang, so kailangan natin gumamit ng medyo malaking lot size. So, mas maganda kung maliit lang yung capital, transfer to sa account para may room kayo magkamali. Kasi kung standard account, okay lang siya, pero step by step, hindi mo pwedeng pilitin na isang trade agad, ganun. Kasi anytime, pwedeng magbago tong signals na to. Or anytime, pwede tayong magkamali sa entry natin. Kaya, kailangan pa rin ng stop loss and take profit. So, hindi ko na inantay yun. Since binawi ko lang yung 170, ano magkano yan? 174 na stop loss. So, binawi ko lang siya. So, nag-income na rin. Hindi ko na inantay, pero tama yung signal hanggang dito lang sa previous support. Then, ayun. Yun yung nangyari. Ito yung nagiging profit natin, total profit. And hopefully, magamit nyo to. And thank you guys for watching and looking forward for more profits to come. Ito yung group sa mga gustong sumabay sa group. Ito yung public group natin. So, pindutin nyo lang yan. Pwede nyo sa mga wala pa sa grupo, pwede kayo pumasok dyan. Then, kung gusto nyo sa VIP at free pa rin na signal, so you can message me or nakapin yung mga instruction dito. So, again, sa public group natin, nagbibigay din tayo ng libreng signal. Pero of course, sa VIP natin, so 5 to 6 signals a day target natin. Yan ang binibigay natin. Not yun libre. Sa public or private group, libre. So, may mga instruction dito na sa group natin sa Telegram. Kaya, gusto nyo pumasok, welcome kayo lahat. Yun lang. Salamat. Again, salamat. God bless you.